paano alamin yung TIN number, paano alamin yung RDO branch natin, paano mag-update ng personal information para makagawa na tayo ng OROS account. Yan yung magiging laman ng video natin. Bago tayo magtuloy, install mo lang muna itong Adobe Acrobat Reader Edit PDF. Kakailanganin natin itong app na to sa pag-fill out ng mga PDF forms. Kung nakalimutan mo yung TIN number mo, pwede kang mag-send ng email sa BIR. Ito yung draft email. So, palitan mo na lang yung mga kailangan palitan dito, katulad ng full name, date of birth, place of birth. Ayan. Ito yung mga requirements para ma-retrieve yung TIN number mo. Tapos, mag-attach ka na lang ng valid ID dito. Yung digital national ID na nasa loob ng eGovPH app, pwede mong kunan ng screenshot yun, tapos i-attach mo dito sa email na gagawin mo sa kanila. Pag nakagawa ka na ng email, bali isasend mo yan sa contact_us@bir.gov.ph. Next naman is alamin na natin yung RDO branch kung saan tayo nakaregister. So, buksan mo lang yung Google Chrome app, tapos search mo to, BIR space RDO. Pwede mong dagdagan ng Finder din hanggang sa lumabas yung link neto. Dapat ito yung mismong makita mo sa Google search mo, itap mo yan. Tapos ito na yung form. Bali, ilagay na natin yung TIN number natin doon. Pagdating sa TIN number, ang ilalagay mo dyan is yung first 9 digit ng TIN number mo. Ako kasi may 3 digit, bali 12 digit yung akin, may 3 zero sa huli. Yun yung nakikita ko sa TIN ID ko. And hindi ko siya sinama dito. Basta yung first 9 digit yung nilagay ko dito. Tapos tinaloy ko na yung first name, middle name, last name, sex, and birth date. Then itap lang natin yung submit. Importante na mag-match yung information na nilagay mo sa form dun sa record ng BIR para hindi ka na magpunta dun sa kanila. So sa akin naman is nag-match and lumabas yung RDO number 29. So dito naka-register yung TIN account ko. And dahil alam na natin kung ano yung RDO number ng account natin, so i-search naman natin sa Google is ito, BIR, RDO, ilagay mo yung RDO branch mo. Yun sa akin is 029, yun yung lumabas sa kaninang picture. And ilagay natin tong contact number para lumabas yung contact information ng BIR RDO branch kung saan ka nakaregister. Andiyan yung mga landline. Ang kailangan natin dito is yung email address. Okay, so alam na natin yung TIN number, yung RDO branch, pati na rin yung email ng RDO na kukontakin natin para sa pag-update ng personal information natin. Okay, next naman is yung form. Ito yung form na kailangan para mag-update ng information. So, itong S1905 BIR form, i-search mo sa Google Chrome, tapos lilitaw tong result. Ang hanapin natin is yung galing sa BIR website. Tapos ito yung main link. BIR form 1905, ito itatap natin. Huwag mong open to kasi yung version nito is 2022 pa. And nandito sa loob ng link na to is yung October 2025 na version. Possible kasi na hindi ka pansinin kung ito i-upload mo. Magla-load na yung BIR webpage, tapos andyan lahat ng mga forms, pero ang hahanapin natin is yung BIR form number 1905. Tapos ang itatap natin dito is yung View BIR form number 1905 PDF. Okay, so bago tayo magtuloy is regarding dun sa Adobe Acrobat app, dapat siguro naka-register ka na doon. I-login mo na yung account mo doon bago ka bumalik dito. Ngayon, ang gagawin na natin is itatap na natin yung lapis na to. Okay, so katulad nito, wala naman akong computer, laptop, printer. So, ang laking tulong sa akin ng Adobe Acrobat Edit PDF sa pag-fill out ng mga forms dito para maisend ko sa kanila. Pati yung pagpirma. So, ang pinakamagagamit nating feature ng Adobe Acrobat is itong fill and sign. So, itap mo lang yung fill and sign. Yung mga box na yan, pwede mo nang ma-fill out. Pwede mo malagyan ng check. Kunyari, ito, pwede natin lagyan ng check. I-type mo yung lumang registered name, tapos yung bagong registered name. So, yung mga ganyan, pwede natin gawin dito sa phone lang. Pagkatap mo ng fill and sign, may lalabas na mga iba't ibang mga buttons dito. So, ang i-highlight lang natin dito is etong A. Pagkatap natin nito, is pwede natin itap ngayon yan. Tapos, lalabas na yung keyboard, pwede na tayo mag-type gamit yung phone. Kung gusto mo maglagay ng isang check sa isang box, so tap mo lang yung check na to and itap mo ngayon tong change in registered name. Ito yung sample natin. So naglagay na tayo pinili na natin yung letter, tapos magta-type na tayo ngayon dito.
Tapos, pag nagta-type ka, pwede mong liitan o kaya lakihan yung font. Okay? Magagamit naman tong part na to pag kunwari maliit yung box, makitid, pero mas mahaba yung information na kailangan mo ilagay. So, ito naman yung lalaroin mo dyan. Ito naman yung mapapaisip ka kasi kunwari, di ba, kailangan ng pirma. Tinatanggap din kasi ng mga government institution o kaya even yung mga private banks, yung mga digital signatures natin. So, dito sa PDF fill and sign, di ba, yung mga letters, kunya pag mag-fill out ka ng words, ito. Tapos, ito naman, kumpirma. So, kunyari, itatype mo na dito yung full name mo. Tapos, pagdating sa pirma, ito naman yung piliin natin. Lalabas dito yung dalawang sample specimen ng signature mo. So sa akin is ito isa lang, tinakpan ko syempre. So pwede kang maglagay pa ng isa pang pirma. I-tap mo na yung plus sign, tapos maglo-load yung white screen. Maggagawa ka na ng pirma na ginagamit mo. As much as possible, dapat malapit na malapit yung pirma na gagawin mo dito, yung digital signature mo, compared dun sa mga pirma na ginagamit mo sa mga valid IDs mo. Pag hindi ka masaya, pwede mong i-delete yan. Ito yung sa akin, may pirma ako dyan na nakasave lang lagi. Tapos kung ayaw ko, gagawin ko ng mas maayos, yung mas malapit dun sa pirma ko sa national ID o kaya sa mga iba ko pang valid ID. So itap lang natin minus, tapos plus lang ulit tayo, gawa tayo na mas malapit na pirma natin. Pag may pirma ka na dito, itap lang natin yung tinakpan ko na to. Maglo-load ngayon yung pirma dito. So, papatong ngayon dun sa full name mo, yung pirma mo. Tapos, pag ako na yung form, ipiprint na natin. Hindi natin literal na ipiprint, pero ipiprint natin bilang PDF. So, dun sa top right ng Adobe app mo, may makikita kang tatlong button dyan. Itap mo lang hanggang sa mag-slide up yung mula sa ilalim. Ang hanapin natin dito is print. So, ito itatype natin, itatap natin. Tapos, yan, ganyan na. So, pili ka na ng klase ng papel. Dito sa BIR form na to, ang size ng papel niya is legal. Tapos, itap mo na lang tong PDF para ma-save na siya sa file manager mo. So, pag pupunta ka na dun sa Gmail app mo, pag gumawa ka na ng email para dun sa RDO branch mo, mag-attach ka lang ng file, hanapin mo ngayon tong sinave mo na to. I think yun lang. So, yung file na to, i-attach, gawa ka ng Gmail, tapos i-attach mo yung ginawa mong, kinumpleto mong form na to. Tapos, okay na, hintayin na lang natin yung email ng RDO sa'yo. Ayan, so, yan lang yung basics ng pag-edit ng PDF para magamit mo rin siya sa ibang government agencies o kaya sa mga bangko pag nagre-register ka, pati sa pag-withdraw sa mga stock brokerage. So yung mga gantong style, edit PDF, digital signature, makukumpleto mo yung process ng phone lang yung ginamit mo.